Isang magandang Huwebes ng hapon! Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao, Visayas, Luzon. Sa ating mga kababayan ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa lahat ng ating mga kababayan sa ibaing dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating programang Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Today is Thursday, January 8, ikawalo na po sa buwan ng Enero, taong 2026. Napakabilis talaga ng araw mga kapartner. Ilang tulog na lang, Pasko na. Ay. Ang layo pa pala. Oo, 300 plus days. Kamusta kayo mga kababayan ko? Naway nasa mabuti kayong kalagayan ha. Huwag kalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share sa ating programa. Tayo po ay live na live nang napapanood sa pamamagitan ng ating YouTube channel sa DZAR 1026 News. Kaya sa hindi pa po nakakapag-subscribe, kung saan 80% sa mga nanonood po ng ating video, abay hindi pa po nakakapag-subscribe. 2026 na. Bakit hindi pa kayo nakakapag-subscribe dyan? Ha? Ano ang reason? What's the reason? Kaya sa lahat po, para may silbi sa bayan, like and share at follow at subscribe ang kailangan. Ayan ha, live tayo sa DZAR 1026 YouTube channel. At ganun din sa atin pong TikTok. Kaya sa lahat po ng mga nasa mundo ng TikTok, magandang araw po sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-tap na po sa inyong mga screens. At mag-share na po kayo mga kapartner ha? Dito sa atin pong programa. Okay? Salamat po sa inyong lahat. Sa ating mga kababayan. Mag-share na kayo, mag-tap na kayo ha? Sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon, dito po sa ating TikTok at ganoon din sa ating YouTube channel or Facebook channel, Facebook page na Radyo Kapartner 1026. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Aba, yung iba dyan baka wala na kayong utang. Huwag po kayong magpakakampante. Ha? Kasi baka kahit na nasa sinapupunan nyo, may utang na agad. Dahil napagtala po, ito yung ayaw natin na nakapagtala tayo ng record. Maganda yung makakapagtala ng record kung ito po ay magbibigay ng pagkilala, magbibigay ng ang tawag nito, magiging proud tayo dahil nakapagtala tayo ng record. Pero ito yung record mga kapartner na ayaw natin ay pagmalaki. Opo, ano ba ito? Dahil nakuha po ng Pilipinas ang record. High na high. Positive na positive. Ano po yan? Positive po na naitala po ng Pilipinas ang record high na utang. Kung saan umabot po sa 11 or 17.65 trillion pesos po ang utang natin mga kapartner. 17.65 trillion pesos. Sabi nga, wala namang problema siguro sa mga utang. O kayo, di ba? Bakit kayo nangungutang? Bakit po kayo nangungutang mga kapartner? Common, kung bakit nangungutang ang isang individual, ay dahil meron siyang needed na yung mga pangangailangan. Di ba? Nangungutang siya sa lending, cooperative, sa bangko. Kung meron manguutang na dahil meron lang siyang luho, pangit yon. Yung may matinding pangangailangan lang, kaya uutang tayo. Di ba? Mararamdaman mo kasi may purpose kung bakit ka uutang. Pero dito ba sa pagtaas ng utang natin, kasi syempre uutangin yan. Saan ba papunta dapat? Di ba papunta dapat yan sa mga programa ng ating gobyerno. Di ba? Para sa mga Pilipino. Kasi utang na rin natin yan eh. Ang tanong, naramdaman ba natin ang epekto ng pangungutang? Meron ba tayong napala
sa pangungutang ng gobyerno po natin? Gumanda ba yung pamumuhay natin? Yan yung tanong mga kapartners. Maliban pa dyan, abay sumadsad pa. Record-breaking din ito. Dahil halos 6 na pong piso. 60 pesos na po. Halos. Kasi 15, kahapon 59.3. Tingnan ko lang kung ano ba ang closing ngayon mga kapartner ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa atin pong exchange rate po mga kapartner. Halos ano na rin po halos 6 na pong piso na po mga kapartner. Di ba? Ano ba ang masasabi nyo rito mga kapartner? Mamaya babasahin ko ang inyong mga komento. At syempre, sa ating mga kababayan, pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga mensahe, mga greetings, morning greetings, afternoon greetings, birthday greetings, hiwalay greetings, ano pa bang klase ng greetings? Birthday, anniversary, lamay, meron bang lamay? Lamay greetings at kung ano-ano pa. At syempre, huwag niyo pong kalimutan, ilagay po ninyo ang inyong mga pangalan and at the same time, ang inyong pong mga lokasyon para mabasa po natin, ha? Handa na ba kayo? Okay, eto, unahin muna natin yung mga early birds natin po dito mga kapartner, ha? Dito po sa ating YouTube channel po. Huwag kalimutan mag-like and share si Arcilia Zinea. Sabi niya rito, magandang hapon, mapagpalang hapon, DZAR, SMNI. Maraming salamat. Si Elena Dogiles, Maing Hapon, Pilipinas. Maing Buntag, Kuwait. Mataog sa'yo, bisag tugnaw. Laban lang, mga syagala. To all bashers, trolls, welcome sa makialam at mag-subscribe na rin po kayo para updated kayo. Lilia Antonio, nasa Singapore na si Lilia Antonio. Maraming salamat sa panonood. Okay, wala na daw utang, Admar, sabi ng basher ko. Ganun ba? Kyoko Sudoo, good afternoon po sa lahat, Admar. Si Marivic Nepomuceno, hello Admar, maing hapon. Team Bluetooth here while preparing food for lunch from Dubai, Amping Tanan. Oy, kamusta yung ating mga kababayan dyan sa Dubai? At sa lahat po ng mga nasa Middle East. Si Lorena Lawas, good morning Edmar, watching from Doha, Qatar. Aling Vicky, 6646, maraming salamat. Good afternoon po sa lahat, watching from Singapore. Cold afternoon Edmar sa Hong Kong, si Aling Vicky Mix. Malamig daw sa Hong Kong. Si Tessie Labo, maraming salamat sa panonood. Rachel Labanes, okay. Nangutang ako kasi may proyekto akong ipagagawa like bahay. Pwede yan. Investment din yan hindi ba? Pero kung mangungutang ka lang dahil bibili ka lang ng mamahaling cellphone, kahit gumagana pa yung cellphone mo, di ba? Hindi po practical. Sabi ni Rachel Labanes, uutang para nakawin. Hindi po ba dapat mangutang ka para at least para sa mga Pilipino? Baka nangutang para sa mga kurap. Para mapunduhan yung kanilang kasi masyadong mababa na yung yung mga nakokolekta. Lagi po tayong deficit mga kapartner. Ibig sabihin, mas malaki po yung ginagastos natin kumpara sa kinikita natin. Siguro para at least meron sila kasi kung walang pera, wala silang mapagnanakawan. Kaya siguro kailang lumikha ng pera, mangungutang na lang. Nako. JM Brats, good PM Admar from Hiroshima, Japan. Ulit, utang greetings. Uutang para nakawin ng magalmay. Ismailita Zadon, maraming salamat sa panonood dyan sa Singapore. Si Beth Goodson, oy, Ate Beth, dyan sa Nebraska, USA, maraming salamat. Jacob De Guzman, talagang mainit si Jacob De Guzman dito po sa TikTok. Magandang hapon Admar from Singapore. Si Brenda Lee, maraming salamat sa panonood. Like and share lang po kayo mga kapartner dito po sa ating programa. Si Ate Mil, Sep45, Carmelita Lozada, 67, Helen Joy, Jade Ragadi, maraming salamat. Si Lynn Palomo, Arcacia, Luis Galicame, Eugene Aranil,
Christian J. Bumatay, Roshlyn Espinosilia, napakarami ninyo. Che, maraming salamat. Hiko Komori, Dragon, Jason Kapispisan. Balik lang mamaya sa pagtap, magtak ang pakog, maglungag pa daw. Magsasaing pa raw si Elena Dugiles. Maraming salamat. Beth Goodson, maraming salamat sa pakulay. Shirley Tatoy, maraming salamat. Si Angel Rehaba, maraming salamat din. Carla De Jesus, Ray Capitolo, maraming salamat sa panonood. Jenny Guillermo Manahan, maraming salamat. Bem Singgito, Assalamualaikum Admar, watching here in Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah. See you soon, Davao City, after 10 years. Oh, ganun ba? Isang dekada ka na dyan, di ka nakaka-uwi. First time mong makauwi. Aling Vicky Mix, maraming salamat. Si Linky, dinilit ni Linky ang kanyang post. Sige, sino pa ba rito? Maraming salamat, Beth Goodson sa pakulay. Si Owen, Red Evangelista. At sa inyong lahat, mag-post lang po kayo dyan mga kapartners. Babasahin po natin yan maya-maya. Samantala, dito muna tayo sa mga balitang dapat ninyong malaman sa programang Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Nag-aalboroto na po ang bulkang Mayon po mga kapartners dyan po sa Bicol Region. At nakapagtala po ng panibagong lava effusion o paglabas po ng lava ang bulkang Mayon at nagdulot po ito ng pagguho sa lava dome nito. Kanina nanunood ako sa live feed ni Retired General Orlando De Leon. Talagang napakaganda, majestic yung tanawin talaga sa mga kapartner, no, sa tawag niyan, sa bulkang Mayon. No, kung meron kayong latest na mga larawan at diyan, napakaganda po talaga mga kapartner ng bulkang Mayon. Kaso nag-alboroto po, aktibo, nasa alert level 3 po ngayon. No, sinabi po ng PHIVOLCS na alas 6 hanggang alas 6:35 hanggang alas 7 kagabi nang magkaroon po ng paglabas ng lava ang bulkang Mayon. Malinaw na mayroong pyroclastic density currents at sinabayan pa ito ng pagliwanag sa bunganga sa crater mismo ng bulkan po mga kapartners, no. Sa ibang bansa, nagiging nagiging tawag nito tourist spot, no. Natanong ko kanina ang taga Bicol Authority kung meron ba silang lugar para doon sa mga hobbies, yung mga kukuha ng larawan, kukuha ng mga videos, no. Meron daw silang parang area lang din na malayo naman pero tanaw na tanaw. Napakaganda kasi po ng perfect cone po kasi yung bulkang Mayon po mga kapartners. At sa gabi, yung iba namamangha. Pero delikado po ito kaya nananatiling pinagbabawal sa loob po ng 6 km permanent danger zone. No? Ang kailintulad daw nito ay last 2023. May ganitong insidente na rin po, may ganitong kaganapan na rin po sa bulkang Mayon. At ito'y noong taong 2023. So ingat po yung ating mga kababayan. No? Ang DSWD naman po ay meron na pong ipinadala simula kahapon na mga 100,000 family food packs, no? Diyan po sa Bicol. Para ito sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto nga ng bulkang Mayon. Miyerkules ng hapon, iniulat po ng PHIVOLCS na nakapagtala sila ng maraming mga rockfall incidents. At sinundan ito ng dome collapse pyroclastic density current na naitala pagdating ng gabi. Sana naman ma-maintain ng bulkang Mayon yung kanyang perfect cone kasi alam natin iba-iba po yung mga karakteristik ng bulkan. Pag magkaroon po ng major eruption, meron pang iba, 'di ba? Gumuguho, pag mayroong mga pagsabog na malakas na di-deform, no? So sana mapanatili niya yung kanyang beauty na perfect cone po mga ka-partners, no? Parang ang isa pang may perfect cone ata is yung Mount Fuji, no, sa Japan. Di ko lang alam kung meron pa bang ibang mga bulkan na mayroong perfect cone, di ba? Samantala, maliban po sa bulkang Mayon, nag-aalboroto rin po yung bulkang Canlaon. Alert level 2 po ang bulkang Canlaon po hanggang sa kasalukuyan. At naganap po ang pagbuga ng abo. Alas 3 naman ito kahapon, ng hapon.
Sa time-lapse footage na ibinahagi po ng PHIVOLCS, umabot sa 900 metro, 900 meters ang taas po na ibinuga nitong plumes. Sa kabila nito, nananatiling nasa alert level to ang naturang bulkan. Sa nakalipas pa na 24 oras, nagtala ang bulkan ng isang pagbuga ng abo, 3 volcanic earthquake habang nasa mahigit 1,600 tonelada kada araw naman ang inilalabas nitong sulfur dioxide. Meron naman paalala ang otoridad, maigpit pong ipinagbabawal naman kung sa mayon ay 6-kilometer danger zone. Ang sa Canlaon naman ay 4-kilometer radius permanent danger zone naman po. So ingat-ingat po yung ating mga kababayan dyan sa Negros Island region. Parang nasa sentro kasi ito, nasa gitna ng Negros Oriental sa probinsya namin at sa Negros Occidental itong Bulkang Canlaon po mga kapartner. Shout out sa aking anak, nasa 50th Infantry Battalion, birthday niya po from Mama in Taiwan, sabi ni Ate Mills. So happy birthday sa anak mo. Nanonood ba siya ngayon? Ba't nanonood siya sa programa natin? Ilang taon na ba yung anak mo sa 50th Infantry Battalion? Baka sundalo. Sundalo siguro yung anak niya, ni Ate Mills. Samantala, sinabi naman po ng Department of Health o DOH na hindi nakakaalarma ang presensya ng bagong super flu variant sa Pilipinas. Sa isang press briefing, sinabi po ni Health Secretary Ted Herbosa na nadiskubre ang bagong subclass ng influenza sa 17 kaso na kanilang nasuri. Partikular na naitala ang mga kaso noong Hulyo at Agosto ng nakalipas na taon. Binigyang diin ni Herbosa na ang influenza ay karaniwang kusang gumagaling para sa karamihan ng mga tao. Ngunit maaari itong magdulot ng malabhang sakit sa mga senior citizen, mga nakatatanda, di kay may cancer at sa iba pang may mga iniindang karamdaman. Muli namang pilalahanan ni Herbosa ang mga pangunahing pag-iingat sa kalusugan tulad po ng pananatili sa bahay kapag may sakit at pagsusuot po ng face mask. So, unlike dati, no, na pag nagsuot ka ng face mask, parang sasabihin sa'yo, napaka-ano naman ito, kaarte naman ito. Oo, napaka-ano naman ito, maselan. Ngayon po kasi parang sinanay tayo nung nakalipas na pandemya, ha? At maliban sa pagsusuot ng face mask, malaking tulong po kasi ito para maiwasan po yung pagkalat ng impeksyon. Samantala, ulat pa rin tungkol sa DOH, hindi na raw kinakailangang humingi pa ng medical assistance ang mga Pilipinong may sakit mula sa mga politiko. Dahil sa ipinatutupad na zero balance billing ng pamahalaan sa mga ospital na nasa ilalim po ng pamamahala ng DOH. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Hannah Jane Sancho. So, sa taong bayan, zero balance billing na po ang inutos ng presidente. Bayad na ang bill nyo. Kahit 2 million, 2.7 million yung malaking bill na binayaran ng DOH para sa pasyente. Zero balance. Magpa-admit kayo sa basic accommodation at zero balance po. Hindi kayo withhold ng treatment. Treatment will be given to you. Ito ang binigyang diin ni Health Secretary Ted Herbosa nang humarap siya sa palace briefing sa Malacanang kaugnay ng ipinatutupad na zero balance billing para sa mga Pilipinong magpapa-ospital sa mga DOH-run hospitals. Ayon sa Department of Health, nasa 22 ospital sa Metro Manila ang kasalukuyang nagpapatupad ng naturang polisiya. Kabilang dito ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center, East Avenue Medical Center, Dr. Josefa Bella Memorial Hospital, Jose R. Reyes Memorial Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Cancer Center, Philippine Orthopedic Center, Rizal Medical Center at San Lazaro Hospital. Ngunit ang tanong ngayon ng marami sa ating mga kababayan, maaari pa bang humingi ng guarantee letter mula sa mga politiko? Ito'y kasunod ng tinatawag na anti-EPO provision na nakasaad sa Republic Act No. 12314 on General Appropriations Act na naglalaan ng humigit kumulang na 6.793 trillion budget para sa taong 2026. Ayon sa Section 19 ng batas, mahigpit na ipinagbabawal ang pakikilahok sa mga politiko sa pamahalaan ng cash at iba pang anyo ng tulong pinansyal. Tanging mga otorisadong opisyal at kawani ng pamahalaan o mga akreditadong partner lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng naturang pamamahagi. You know, constituents are free to ask assistance from their elected officials. But do they need a guarantee letter from them to get assistance? No.
they can go straight to the Department of Health and we will help them if they need help. Payo naman ng DOH na maaari ding lapitan ang mga Medical Social Welfare Officer, Hospital Director sa mga public hospital para makakuha ng zero billing. Nilinaw naman ng Department of Health na hindi mawawala ang mga malasakit center kasunod ng pagpapatupad ng zero balance billing sa mga ospital na pinatatakbo ng ahensya. Batas din yan eh. Batas din yan that was also created by law that consolidated. Mari-repurpose siguro siya. I think what's going to happen is it will be our area where we can do patient navigation. Ang nasa malasakit center by law are PhilHealth, nandoon ang PhilHealth, so malalaman mo kung magkano makukuha mo sa PhilHealth. Number 2, DOH, so malalaman mo kung anong makukuha mo MAIP, so you can still go to a malasakit center to get the MAIP. And number 3, DSWD. Yung DSWD, nagbibigay yun ng AIX. Samantala inihayag ni Secretary Herbosa na may 17 naitalang kaso ng superflu sa Metro Manila. So, flu is a seasonal infectious disease. Actually, we've detected the super flu here. Since we reviewed our Epidemiology Bureau's surveillance of flu cases, and we've actually detected about July, August, about 17 cases that were determined to be of the new subclass of the super flu. All of them have recovered. Ayon sa kalihim, hindi ito dapat ikabahala ng publiko dahil lahat ng mga pasyente ay gumaling na. Gayunpaman payo ng DOH na kung makakaranas ng mga sintomas sa tulad ng trangkaso, agad na magpatingin sa doktor, uminom ng tamang gamot at magpahinga. Para naman sa mga kababayan nating may planong bumiyahe sa mga bansang mataas ang bilang ng kaso ng super flu, lalo na sa United Kingdom at North America, pinapayuhan silang magpabakuna bago bumiyahe. Nilinaw ng Department of Health ang isyong pinalitaw ng Commission on Audit kaugnay sa 405 billion pesos na halaga ng mga medical equipment na binili noong 2024 ngunit nanatiling hindi nagagamit dahil sa kakulangan sa maayos sa pagpaplano, depektibong mga piyesa at kakulangan ng sinanay na tauhan na maaaring mag-operate ng mga ito. Ayon sa Health Secretary, hindi maaaring bumili ang pamahalaan ng kagamitan ng walang sapat na dahilan at masusing pagkaplano, alinsunod sa umiiral na procurement process ng gobyerno. This is a COA report of December 31, 2024. So released in 2025. So you have to understand there was a whole year of 2025 to fulfill the implementation of all those programs. So I still have to check if it's still 405 million that has not been installed. I will bet na-install na ang karamihan noon. So take into consideration that when you're reporting that, take the date and time that the COA did the observation. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. O yan na, sabi mismo ng Health Secretary, hindi na kayo dadaan sa politiko para makakuha ng guarantee letters. At kung meron man na hindi ayon doon sa balitang yun, abay i-report ninyo. Ha? Kung hindi kayo papansinin, i-post ninyo kung sino man yan, kung sino bang naghihingi pa ng guarantee letters. Malinaw yung sinabi ni Secretary Herbosa ha, na pwede kayong dumiretso sa mga DOH hospital, sa DOH, pinakamalapit na opisina ng DOH. Ha? So at least may record tayo. Sinabi, wala ng guarantee letters mula sa mga politiko kasi nandun daw yan sa batas. Pag meron dyan, alam nyo na, ipahiya natin. Kung sino man yung politiko na yan, ipahiya yan. Kung sino yung may makapal ang mukha na kailangan pa ng guarantee letters para mabigyan ng ayuda, at least malinaw yung sinabi ha. Meron tayong sisingilin mga kapartner. Samantala, sa ibang balita, binigyang linaw po ng Land Transportation Office o LTO ang pahayag ng transport vlogger na si James Dicken matapos matikita ng ahensya ang kanyang anak na dumaan sa double solid lane sa Skyway. Git ng LTO, tama lang ang paninikit ng LTO enforcer dahil sa iba't ibang paglabag. Narito ang balita ni Sheena Torno. Sinagot ng Land Transportation Office o LTO ang mga pahayag ng road safety advocate at transport vlogger na si James Dicken matapos maglabas ng sama ng loob sa kanyang social media account. Sa Facebook post si Dicken, kwenestyon nito kung bakit reckless driving ang nakasaad sa ticket ng kanyang anak matapos mahuli ng December 18 na dumaan sa double side lane sa Skyway Stage 3 sa Quezon Avenue. Para kasi sa transport vlogger, minor lane violation lamang ang kasalanan ng kanyang anak.
Ganun din nito ang mga requirement na ipinato para sa pagkuha ng lisensya matapos bayaran ng penalty. Ang sama ng loob na ito ni Deakin ay nakaabot kay LTO Chief Marcos Lacanilao. Kapag kailangan Binigyang kung gusto linaw nyo ni Lacanilao mag-contest, na you have tama 5 lamang ang days to tiniket na contest. reckless driving ng enforcer sa anak ni Deakin. Hindi lamang kasi ito basta-bastang maling lane change ang violation. Sa aming investigasyon ay lumalabas po na hindi rehistrado ang minamaneho ni Mr. Deakin. Ang kanyang papel na dala-dala ay hindi nga po sales invoice, hindi rin ORCR. Totally wala pong papel yung sasakyan. Kasi yung papel na dala-dala nila is papel from the importer to the dealer. So ano pong ibig sabihin nun? Yan ay hindi pa nabebenta sa labas, sa tao, at hindi yan dapat minamaneho sa kalye kasi walang kaukulang papeles. Nakikaugnayan na ang LTO sa kampo ni Deakin upang maresolba ang isyong ito. Sinabi ng LTO Chief dapat samantalang sinuspende ang enforcer habang sinusuri ang mga reklamo at ebidensya. Nagkaroon naman ng pagdinig si Deakin sa Anti-Red Tape Authority o ARTA nitong Miyerkules matapos siyang dumulog. Napaamin ng abogado ng LTO na hindi kabilang sa citizen charter ng ahensya ang paghingi ng ORCR bilang requirement sa pag-aayos ng traffic violation. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Deakin na matapos ang paulit-ulit na pagtatanong ng ARTA lawyer, napilitang sumagot ng no ang panig ng LTO na anya'y malinaw na paglabag sa ease of doing business law. Sinabi pa niya na nagdulot ng kalituhan ang karanasan lalo't sinusubukan niyang ituro sa kanyang anak ang pagsunod sa proseso at pagsunod sa batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ang basa ko naman dito mga kapartner, no? Nung binasa ko yung post, mahabang post ni James Deakin, yung transport vlogger, hindi naman niya sinabi na walang paglabag. Aminado siya na may paglabag. Kaya nga, mula pa dong, kahit nung una, no? Pinag-aral niya yung kanyang anak ng safety driving, yung talagang 1 week na 8 hours yata per day. Sa loob ng 1 week, no? Sub-sub talaga na training. Gusto niya na makuha niya yung lisensya, na pinagpaguran niya, na dumaan sa tamang proseso, pagkuha ng kanyang lisensya, pag-aaral paano mag-drive. Tapos nung nagkaroon ng violation, no, bagamat hindi siya sang-ayon doon sa yung reckless driving, pero still nagpa-submit pa rin po sila. Yun yung pagkakaintindi ko doon sa mismong post ni Ginoong James Deakin. Ang kanyang parang doon siya medyo na turn off ay doon sa parang binigyan ata sila ng 15 days para resolbahin, no? Kasi gusto nang kunin yung mismong lisensya kasi kinuha para tubusin yung lisensya, maraming mga proseso na pagdadaanan. Pero doon sa 15 days na ibinigay sa kanila, binawas pa doon yung araw po ng holiday. So nabawasan na. So nung time, yun nga, yung issue na hiningan para sila ng ORCR na hindi naman needed daw yung ORCR, which is napatunayan nga doon sa ARTA na hindi na talaga needed. So kumbaga, sa panig niya, sabi niya, na-comply naman lahat. Hindi nila sinasabi na tatakasan nila kasi aminado sila na nagkasala yung kanyang anak, no? At dumaan sila sa tamang proseso. Doon lang siya pumalag nang hiningan pa siya ng ORCR na hindi na needed. At nung meron ng mga isinabmit pa kalaunan, parang pinatawa na ng 1 buwan na suspensyon doon sa lisensya ng anak niya, na parang doon siya nairita na saglit lang. Kasalanan ba namin yung na parang sa 15 days ikinaltas na pala dito yung 15 days, dapat working days, binawas na doon yung panahon ng holiday. Sinubukan naman nila na sundin yung proseso, tapos kalaunan hindi nakapag wala na. At kumbaga late na masyado raw. Binawas parang kalahati o mahigit kalahati sa araw nun dahil nga sa holiday at kung ano-ano pa, no? Tapos pinatawa na ng 1 month suspension doon sa lisensya niya. So doon na siya pumalag, no? Pag panahon na kasalanan ng LTO na walang plaka, hanggang lang, pasensya na po.
Pero ito na pinoproseso naman, sumusunod naman po. Hindi naman nila kasalanan na maraming ibabawas doon po sa araw po ng pagpoproseso. Diretso agad, 1 month na suspension. Yun yung basa ko doon sa kanyang Hindi sinasabi, hindi sila pumapalag, hindi sila sumasang-ayon, pero sumunod pa rin sila kasi nagkasala, sumunod sila sa proseso, pero doon sila pumalag dahil na yung 15 days na ibinigay, hindi na siya nakaabot kahit na nabawasan yung 15 days ng araw ng holiday. At napatawan pa rin po ng 1 month na suspension sa kanyang lisensya yung kanyang anak. Hindi lang maintindihan ni Mr. Dicky na kailangan ng lagay ng LTO. Yun nga pinaintindi niya sa kanyang anak na dadaan ka sa tamang proseso, pati yung pag-aaral sa pagmamaneho hanggang sa pagkuha ng lisensya. Kasi pagkukuha ng lisensya, meron din yung mga seminar. Hindi dadaan sa mga fixer. Okay? So, gusto niya na maranasan ito ng ituro sa anak yung tamang proseso talaga at pag sumikapan talaga niya kung ano yung tamang proseso, doon lang siya pumalag ng parang dahil kulang daw ng oras, parang naging kasalanan pa niya nagkaroon nga ng holiday. Ang sa LTO naman, panay doon sa violation, wala namang sinasabing na hindi sila sumunod doon sa violation, doon siya pumalag. Napag-alaman niya doon sa ARTA na hindi naman kailangan yung ORCR doon sa wala naman sa charter yun. Bakit tinihingi? Yun ang issue doon. Kulang lang sa sabi ni Tiramisu. Samantala, sa iba pang mga balita po, mga kapartner, yung bilang daw po ng mga mag-aaral na hirap magbasa bumaba, ayon po sa Department of Education. Ito ang ibabalita ni Jason Rubrico. Nagpapakita ng positibong resulta ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program ng Department of Education sa paghabol ng mga mag-aaral na nahirapan sa pagbasa at matematika matapos ang pandemya. Ayon sa DepEd, base sa kanilang mid-school year assessment, bumaba ang bilang ng mga mag-aaral na hirap magbasa sa elementarya at junior high school. Sa grade 3 hanggang 6, umangat ng humigit kumulang 5 puntos ang reading readiness, habang sa grade 7 hanggang 10 ay naitala ang pagtaas na mula 6 hanggang 9 na puntos. Katumbas ito ng 3.42 milyong mag-aral sa grades 3 hanggang 6 at 1.72 milyong mag-aral sa grades 7 hanggang 10 na mas lumapit sa grade level proficiency sa pagbasa. Dahil dito, maglalaan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 8.73 bilyong piso sa panukalang 2026 national budget para sa full implementation ng ARAL program sa buong bansa. Ito ang kauna-unahang full funding ng programa mula nang maisabatas ito noong 2025. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, gagamitin ang pondo para sa masinsing tutorial sessions, remediation classes at pagkuha ng mahigit 440,000 tutors, kabilang ang mga guro at volunteer tutors. Layunin nitong mabawasan ang bigat ng trabaho ng mga guro at mas tutukan ang mga batang nangangailangan ng tulong sa pag-aaral. Target ng DepEd na umabot sa 6.7 milyong mag-aaral ang makinabang sa ARAL program sa school year 2026 hanggang 2027, halos doble kumpara sa bilang ng mga natulungan noong 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, sa ibang balita, congratulations dahil marami pong mga nakapasa. Marami kasi nasa 5,500 plus. Ang mga bagong abogado po, mga kapartner, na itala po ngayong 2025 bar ang passing rate mas mataas kumpara sa nakalipas na 3 taon. Ito, ibabalita ni Kai Villan. Bumuhos ang sari-saring emosyon dito sa courtyard ng Supreme Court kasunod ng pagkakaanunsyo ng resulta ng 2025 bar examinations. 5,574 mula sa 11,425 actual takers sa 2025 bar examinations ang pumasa base sa inilabas na resulta ng Supreme Court Miyerkules ng hapon.
Ito ay katumbas ng 48.98% passing rate na mas mataas kumpara sa 37.84% na passing rate noong 2024. Mas mataas din ito kung ikukumpara sa passing rate noong 2023 at 2022. Pinangunahan ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier, chairperson ng 2025 bar exams, ang pagpapalabas ng resulta. Proud aniya ito hindi lamang sa mga pumasa, kundi maging sa mga hindi pinalad. Despite the challenges, despite the setbacks, despite the fear, the doubt, the anxiety, you showed up. You gave it your all. You cast the dice that determines your fate today. Top 1 sa bar exam si Gen. Roniel Ray Sanchez mula sa University of the Philippines na nakakuha ng 92.70%. Ang top 20 na si Ronald Gonzalez mula sa University of the East sa SC Courtyard mismo nag-abang ng resulta at nagkaroon ng pagkakataon na makaakyat sa stage at makakamay kasama si Chief Justice Alexander Gesmundo at iba pang justices. Ang Jose Maria College Foundation Incorporated, kung saan si Pastor Apollo Kibuloy ang founding president, nakapagtala ng 82.35% overall pass rate, habang 92.59% naman ang pass rate nito sa mga first-time takers. Halo-halong emosyon naman ang bumuho sa Supreme Courtyard mula sa mga nakapasa at hindi pinalad sa bar. May napaluhod sa luha, mga umiyak, mga napasigaw at napayakap sa mga mahal nila sa buhay. Ang ilan naman ay agad na tumawag sa kanilang mga magulang, asawa at mga kaibigan habang umiiyak at tuwang-tuwa sa pagkakapasa. Ayon kay Ronald Gonzalez, hindi niya inaasahan na makakapasok siya sa top 20. Hinangad lang daw niya ay ang maipasa ang bar. Ang na-expect ko lang po talaga makapasa sana, hindi yung hindi pero sa tulong ko ng Panginoon, sobra-sobra po yung binigay niya. Bukod sa personal na tagumpay, malinaw rin para kay Gonzalez ang mas malalim na layunin ng pagiging abogado, ang maglingkod sa mga higit na nangangailangan. Marami po kasi tayo nakikitang mga injustices ngayon, mga napagkakaitan ng privilege, ng makakamit ng tamang hustisya. Kaya sa PAW po, bilang PAW lawyer, nais ko pong kahit paano makatulong sa mga underprivileged, sa mga mahihirap. Kasi po, simula pa man lang po nang nag-law school po ako, talaga may puso na po ako para sa mahirap. Hindi rin naging madali ang landas ng marami sa mga pumasa. May ilang ulit ding nabigo bago tuluyang nagtagumpay. Third day po. I cried so much for the first 2 takes. I'm about to give up, pero finally, this is actually my second take, and I'm very happy because alam ko na po, this is really God's perfect timing. Ang dami ko ang pinagdala kasi hindi lang po yung first take ko na-pressure po ako. Thank you Lord talaga. Nasa PNP po kasi ako. So, nakakalungkot ako. Diyos ko, nakita ko dito. Itutuloy ko pa rin po. Legal officer na lang po sa PNP. Habang nasa PNP po ako, nag-aaral po ako ng law para maging abogado. First time bar taker. Inalay ko itong pagpasa ko sa bar exam sa magulang ko. Nandito parehas sa girlfriend ko. Kasi ngayon kasama ko muna day 1 hanggang dulo. So sa lahat ng times na gusto ko sumuko, lagi na lang tinutulak na matapos yung pag-aaral ko na abogasya. Ito po, masaya. Nagpapasalamat ako sa class kasi nung ako na simbahan sa Santa Clara. This is my fourth time po. And nag-grant ko ni Lord yung prayer. Thank you. Sa ako, sa Manila Law College. Samantala, mayroon ring mensahe ang mga pumasa para sa future bar takers. Kung kinaya ko po, kaya rin po nila. No doubt po. Tiwala lang sa sarili, wag masyadong mawala ng confidence, I guess. To announce Just stick to your study habits na yung gumagana sa inyo for during law school. the school that this effort. person. Samantala, nasa 5 naman ang diniskwalipika dahil sa kakulangan nila ng dokumento. Ang mga pumasa ay nakatakdang manumpa sa Pebrero 6 sa Philippine Arena. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kay Villan, SMNI News. Ayun, congratulations. Meron pa nga tayong information na nakuha na meron pang isang taker doon na 11 beses
nag-take ng bar exam. And finally, after ng ika-11 beses niya, ayun na. Siya po ay nakapasa, mga kapartner. Pero ito nga, yung nabanggit din kaninang pahapyaw sa balita, yung JMC FI, ito po yung paaralan na itinatagpo ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Particular na yung College of Law po. Abay nakapagtala po, dyan po sa Davao City ito nakapagtala po ng mataas na passing rate, 92.59 passing rate sa nakalipas na 2025 bar exams para po sa mga first-time takers. Yung JMC FI College of Law rin ay rank number 5 sa mga law school sa buong nationwide na ito na may 11 to 50 first-time examinees, mga kapartner. Ito, alamin natin ang buong balita sa balita na ito. Inabangan ng buong bansa, lalong-lalo na ng mga barista at mga mahal nila sa buhay at ng mga law schools ang paglabas ng resulta ng 2025 bar examinations. Kabilang narito ang Jose Maria College of Law sa Davao City. Matapos ilabas ng Supreme Court sa pangunguna ni Justice Amy Lazaro Javier, ang chairman ng 2025 bar examinations, ang mga pumasa sa nasabing exams ay nakapagtala ang Jose Maria College Foundation Incorporated College of Law ng 92.59% para sa first-time takers nito o 27 sa 34 na kumuha ng bar exams. Nasa 42.86% naman ang mga retakers at sa kabuuan, nasa 82.35% ang nakuha ng JMCFI College of Law o katumbas ng 28 passers na mas mataas sa national passing rate na 48.98%. Kabilang sa 28 na mga bagong abogado ng Jose Maria College ay sina Attorney Alvan King Abayon, Attorney Karen Grace Agimod, Attorney Edstra Pil Apil, Attorney Romer J. Aranez, Attorney John Dondi Balbuena, Attorney Linnaeus Ferdowsi Serna, Attorney John Ray Codilla, Attorney Ariel Comania, Attorney Prince Lloyd de Palubos, Attorney Merlin Elumba, Attorney Kimberly Florentino Navarra, Attorney Jemima Ganancial, Attorney Rosalita Gomez, Attorney Divina Gracia Hinlo, Attorney Gerardo Jr. T. Hamero, Attorney Evangeline Jose, Attorney Kenneth Claire Ladera, Attorney Chari Joy Castillon Maglente, Attorney Ana Lu Maipa, Attorney Samantha Joy Milana, Attorney Joy Montecalvo, Attorney Raihana May Musa, Attorney Janine Luis May Nenyaria, Attorney Lori May Nueva España, Attorney Jocelyn Pastor Enoch, Attorney Diane Aubrey Salcedo, Attorney Gary Samonte, at Attorney Ermeline Tampus. Bukod dito, pasok naman sa rank 5 ang JMCFI College of Law na may 11 to 50 examinees. Samantala, narito naman ang ilan sa mga reaksyon ng mga law students na nag-aabang rin sa resulta ng eksaminasyon. First of all, I was very overwhelmed, Niha, and then I'm very satisfied with the results right now because it's at around 92%, more or less for the first-time takers. So as part of the bar operations for this year, we were there when they started their mock bar examinations until we helped them through the preparations for the upcoming bar for that particular year. And now we've seen all those that we helped along the way are now what we call attorneys. It is such a blessing to see and witness the raw reactions of the people, especially the admin people. And for us first years, it's very encouraging kaayo na magpadayon. Yay! Congratulations, guys! Congrats! Sa akoan naman, it's very grounding and it feels so real na parang it gives us the motivation na we should take good care of the foundations, and it's like the feeling is I'm in the right school actually. So congrats JMC, 92% is actually high. So Arya! Arya JMC! Arya! Samantala, malaki rin ang pasasalamat ni JMCFI President na si Dr. Jose Maria Gonzalez sa walang sawang suporta ng founding president ng paaralan na si Reverend Dr. Pastor Apollo C. Quiboloy, lalong-lalo na sa College of Law. Congratulations to everyone, to our faculty, to the dean, the vice dean, and those who supported this group in taking the bar exam. This is actually the evidence we are looking for
the founding president made it sure that we deliver the assured, consistent, quality education. This is the evidence, and we cannot deny that JMCFI is on the right track, following actually the standard of the founding president, Pastor Apollo C. Quiboloy. Well, we are grateful actually to our founding president for the full support, Pastor Apollo C. Quiboloy. This is really the honor that we want to give to you, Pastor. Nagbigay rin ng pahayag si Attorney Resi Angeli Rizado Nolasco, ang Assistant Dean ng JMCFI College of Law. Well, when I first learned that the JMCFI College of Law achieved that remarkable 92.59% pass rate and top 5 nationwide ranking for first-time takers, my first reaction really was, what a blessing. Because this batch has been through a lot. They in fact started their last year in law school outside of the campus because of the siege. But the students really soldiered on through that academic year. So this particular batch really has a lot of stories to tell. It's a story of an outcome of faith, hard work, discipline, and countless unseen sacrifices of our graduates and now new lawyers. Of course, this particular success is not for the lawyers alone, but of course we thank the leadership of Dean Israelito Torion, the dedication of our faculty members, even the lawyers and the professors who helped me with the mock bar exams and the advancement evaluations. Thank you all so much for your hard work also and dedication, your rigor, your patience, and your refusal as well to lower the standards. I'd also like to acknowledge our law school staff and those who have helped the College of Law. We'd also like to thank and acknowledge our JMCFI administration for your utmost support, and we do hope that we continue to be supported in the coming years. We'd like to thank as well, above all, the founding president of JMCFI College of Law, Reverend Dr. Pastor Apollo C. Quiboloy. Pastor, we now have 28 new lawyers, and I really do hope that this news brings you much joy today. Again, we will always thank you for the vision, the faith, the support, and this particular journey. We are always grateful for you have believed in our law students, in the kind of legal education that is always rooted in service, in discipline, and compassion. So this milestone is a fulfillment, of your vision. So maraming salamat, Pastor. And once more, congratulations to our 28 new lawyers. I do hope that you all carry your name, your school, and your calling with honor. Matatandaang nakakuha ng 100% passing rate para sa first-time bar takers nito ang JMCFI College of Law Pioneering Batch noong 2020 to 2021. Sa ngayon, nasa 103 lawyers na ang produkto ng Jose Maria College Foundation Incorporated. Ito si Marian Ambrosio, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Ayan, congratulations muli sa mga pumasa sa JMCFI paralan na itinatagpo ni Pastor Apollo C. Quiboloy dyan po sa Davao City na binalahura noon, malala ninyo, ni Torre. Yan po yun mga kapartner na paaralan po pero hindi po nagpatinag ang mga mag-aaral po ng JMCFI. Congratulations po. At maliban po dyan, meron daw pong 5 sa mahigit 11,000 mga kumuha ng 2025 bar exam ang nadiskwalipika. Samantala, yung Supreme Court naman, wala namang ginawang adjustment sa 75% passing grade. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Mula sa 11,425 na anunsyo ng Korte Supremang nakakumpleto ng pagsusulit sa 2025 bar examinations, nilinaw ni Bar Chairperson Associate Justice Amy Lazaro Javier sa isang press conference na 5 sa kanila ang kinailangan nilang idiskwalipikada sa hindi pagsumite ng kumpletong requirements. Anya hanggang sa natapos ang bar exam, bigo silang maibigay ang mga kaukulang dokumento. 5 were disqualified. They were not able to comply with the requirements.
So bibigyan mo sila ng time kahit na nag-exam na sila. Basta before, mag-ano kayo, even after the bar, di ba? Isubmit nyo yung mga requirements. Hindi pa rin nag-submit. So their answers were not checked anymore. Samantala, pinayagan naman ng Korte Suprema ang 75% na passing grade sa 2025 bar. Matatanda na sa bar exam noong taong 2024, ibinaba sa 74% ang passing grade. Paliwanag ng bar chairperson, marami ang nakapasa sa pagsusulit, kaya hindi na nila kailang gumawa ng adjustment. Ang 2025 bar ay nakapagtala ng 48.95% na pass rate, na mas mataas kung ikukumpara sa 37.84% noong 2024. Mas mataas na ito kung ikukumpara sa resulta ng bar exams noong 2023 at 2022. I reported 48.98, and that actually is a high rating. So there was no need to adjust the passing rate or the passing grade. Okay, so that's a very big consideration. Pag masyadong mababa, teka muna. So debates will happen, deep discussions will happen. But if the rate is already acceptable and it's a happy rate, there's no need to adjust. Aminado naman ng bar chairperson na marami silang kinonsidera noong pandemya, kaya mas maraming pasado noong taong 2020 at 2021 kung saan umabot sa 72.28% ang pumasa. Ang dami naming innovations. Imagine those who took the bar. They were living in the world of uncertainty for 2 years. The bar was scheduled and then canceled, scheduled again, and canceled again. So that was the time when we decided na dapat we should be reasonable in our questions. Dapat fundamental, basic lang. Hinimok naman ito ang publiko na ipagdasal ng mga hindi pinalad sa bar exam para sila makapagpatuloy at hindi mawalan ng pag-asa. For those who did not make it, let us also offer prayers for them na maging resilient din sila and never say die. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Marie Gonzalez, SMNI News. Samantala sa ibang balita naman tayo, nanawagan po ng hustisya ang isang pamilya sa Iloilo kaugnay po ng pagkamatay ng kanilang kaanak sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Natanggap ng pamilya ang balita ng kanyang pagpanaw noong bispiras ng bagong taon. Ang kanilang kaanak na si Mary Jill Muya, 44 na taong gulang at residente ng Haro, Iloilo, ay iniulat na natagpo ang patay sa loob ng kanyang silid sa Abu Dhabi noong December 31. Para sa anak ni Muya, maaaring may foul play sa pagkamatay ng kanyang ina. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang pagpoproseso ng mga dokumento para sa repatriation ng labi ng OFW. Si Muya ay halos 2 dekada nang naninirahan at nagtatrabaho sa Abu Dhabi bilang OFW. Samantala, iginawa naman ni Acting Myanmar President Senior General Min Aung Hlaing ang amnestiya sa isang Pinoy na nahatulan sa isang krimeng may kinalaman sa moral turpitude. Ang moral turpitude ay tumutukoy sa isang kilos o asal na lubhang lumalabag sa damdamin o pamantayan ng komunidad. Ipinagkaloob ng Myanmar ang pardon sa hindi pinangalan ng Pinoy sa panahon ng pagbisita ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro noong January 6. Samantala, nagpasalamat naman si Lazaro sa Myanmar sa pagtulong nito sa Philippine Embassy sa Yangon sa pagpapauwi ng mahigit 600 mga Pilipino na naging biktima po ng human trafficking. Pinasalamatan naman po ni First District Representative ng Batangas City, ng Batangas, si Leandro Leviste, ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC at Court of Appeals sa pag-freeze ng mahigit 1,000 bank accounts ng isang kapwa mambabatas
Nagpasalamat si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa Anti-Money Laundering Council at sa Court of Appeals sa pag-freeze sa mga bank account na inuugnay kay CWS Party List Representative Edwin Gardiola at sa kanyang pamilya. Ayon kay Leviste, malaking hakbang ito sa kanyang matagal ng panawagan na imbestigahan ng kongresista kaugnay ng mga kumpanyang nakakuha ng mga proyekto sa kanyang distrito sa Batangas. Noong November 18, personal na nagtungo si Leviste sa ICI para isumite ang tinaguriang Cabral Files na naglalaman ng listahan ng mahigit 20 billion pesos na halaga ng DPWH projects na umunoy na pre-order para sa mga kumpanyang inuugnay kay Gardiola bago pa man maaprubahan ng Kongreso ang 2025 National Expenditure Program. Ayon kay ICI spokesperson Brian Keith Hosaka, yun ang unang pagkakataon na nabanggit ang pangalan ni Gardiola sa ICI. Makalipas ang isang linggo noong Nobyembre 26 ay formal lamang inirekomenda ng ICI sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban kay Gardiola. Nauna nang inilabas ni Leviste ang listahan mula sa opisina ni dating Public Works Undersecretary Cathy Cabral na may petsang August 30, 2024. Nakapaloob dito ang mga proyektong umunoy iginawad noong 2025 sa mga kumpanyang inuugnay kay Gardiola. Kasama sa mga proyektong ito ang 514.25 million road projects sa Tuy, Batangas na iginawad sa Redicon Trading and Construction Corporation at 280 million peso road projects sa Calatagan, Batangas na napunta naman sa S.A.N. Construction and General Trading Incorporated. Bagamat hindi pagmamay-ari ni Gardiola ang Redicon, sinabi ni Leviste na batay sa pahayag ng ilang opisyal ng DPWH at kay Gardiola mismo, ang proyekto ay minungkahi at ipinatupad umano para sa kanya. Batay sa research ng mamabatas, umaabot sa 42 billion pesos ang kabuang halaga ng mga DPWH project na napanalunan ng mga kumpanyang nakapangalan sa pamilya Gardiola mula 2001 hanggang 2025. Kung isasama naman ang mga kumpanyang hindi direkta nakapangalan sa kanyang pamilya, tinatayang lampas 100 bilyon ang kabuang halaga ng mga proyektong inuugnay kay Gardiola. Batay sa impormasyon na nakarating kay Leviste, ngayong linggo lamang inuutos ng CA batay sa petisyon ng AMLAC ang pag-freeze sa mga bank account ni Gardiola. Sa klaw ng freeze order ang 55 bank accounts sa pangalan ni Gardiola, 756 accounts ng Newington Builders, 325 accounts ng S.A.N. Construction and General Trading at 57 accounts ng Laurel Development Corporation. Kung susumahin, nasa 1,193 bank accounts na nauugnay sa party list congressman ang sakop ng freeze order. Aniya, nakita ng AMLAC ang malinaw na discrepancy sa pagitan ng mga published financial statements ni Gardiola at ng aktual na inflows at outflows sa mga nasabing bank account. Umaasa naman si Leviste na magpapatuloy ang investigasyon hindi lamang kay Gardiola kundi pati sa iba pang posibleng may pananagutan sa mga irregularidad. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Congressman Gardiola kaugnay ng freeze order ng Court of Appeals. Bukas naman ng SMNI News sa kanyang panig sa issue. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNI News. Babatas po mga kapartner. Samantala, hindi po nakatanggap ng anumang subpina o imbitasyon si dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral upang dumalo sa pagdinig sa Independent Commission for Infrastructure o ICI noong Disyembre. Sa kanyang pahayag, ayon sa kanyang legal counsel, nalaman lamang ni Cabral ang tungkol ng pagdinig noong December 15. Gayunman iginit ng abogado na handa namang dumalo si Cabral at wala siyang anumang intensyon na iwasan ang investigasyon. Matatanda ang sinabi ng ICI na wala silang natanggap na kumpirmasyon mula kay Cabral kung siya ay dadalo sa naturang pagdinig. Nagpadala na ang legal counsel ni Cabral ng liham sa ICI upang humingi ng paglilinaw kaugnay ng umano'y abiso ng subpina o imbitasyon. Ibinahagi ng ICI na ang naturang liham noong Martes, January 6. Samantala, maraming salamat Sara Nakamura sa pakulay. Samantala, naniniwala po si Senador Sherwin Gatchalian na hindi kakayanin ng natitirang isang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure ang investigasyon sa flood control scandal. Hindi po ba isa na lang kasi nag-resign na yung dalawa. Kasunod dito ng pagbibitiw ni na Commissioner Rosana Fajardo. Una na rin nagbitiw yung si Singson, Babe Singson ng dati DPW Secretary yun. Ayon sa senador, kailangan magtalaga ng panibagong miyembro ang Malacanang dahil hindi niya pwedeng tumigil ang investigasyon. Sa kasalukuyan, si retired Justice Andres Reyes na lang po natitirang miyembro. Meron siyang kasamang special advisor na si retired Police General Rodolfo Azurin.
Si Baguio City Mayor, di ba, naalala ninyo, pinalitan din siya ni Azurin. So ano pang magiging silbi niyan po mga kapartner? Samantala, inasahan ni Senadora Amy Marcos na bago mag-Pebrero 6, meron daw muling haharap daw sa panibagong impeachment si Vice President Sara Duterte. Sa gitna po ng umiinit na issue sa 2026 national budget na tinawag mismo ng Senadora na giniling o pinaghati-hating pork barrel. Narito ang balita ni Troy Gomez. Ayon kay Senadora Amy Marcos, ikagugulat niya kung walang maisampang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa mga susunod na linggo. Anya, ang kasalukuyang political climate, lalo na ang mainit na usapin sa 2026 national budget ay tila nagsisilbing mitsa para sa panibagong hakbang laban sa Vice Presidente. February 6 is the reckoning date for a second impeachment against VP Sara. Matatanda ang isa si Marcos sa mga pinakamatitinding kritiko ng 2026 national budget na tinawag niyang giniling budget dahil umano sa malalaking pondo para sa ayuda at infrastruktura na posibleng may bahid ng politika. Questionable rin para sa senadora ang paglalaan ng bilyong piso sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Gayon din sa mga farm-to-market roads o FMRs. Bakit hindi na lang sundan yung mga plano at bigyan diin? Ayan na nga, yung mga MUP na pag-usapan yung military and uniform personnel, yung mga pensyon na kinaltasan, yung pensyon at benepisyo ng ating mga employees sa gobyerno. Ayon kay Marcos, nabawasan umano ang pondo para sa mga pensyon at benepisyo ng MUP at mga kawani ng gobyerno upang pondohan ang iba't ibang assistance programs na para sa kanya ay kahina-hinala. Sa kabila nito, nilinaw ng senadora na kung sakaling umabot sa Senado ang impeachment complaint, tatayo siya bilang isang senator judge at hindi bilang kaalyado o kritiko. Alam naman natin na kaibigan natin yan, pero tulad ng lagi naming sinasabi, tatayo kami na mga huwes sa impeachment and trial court kung aabot sa ganon. Sa ngayon, wala naman tayong nakikitang ebidensya pa, hindi ko alam kung ano ang gagamitin ng katibayan laban sa kanya, kung may bago ba, kung may mabigat ba. Tinanong din si Marcos tungkol sa kanyang social media post kung saan tila ipinahiwatig niyang maaring ginagamit ang budget para ihanda ang impeachment laban sa Vice Presidente. Gayunman, iginit niya na wala pa umanong konkretong usapan o patunay, ngunit natural anya ang pagdududa. Wala mang prueba, nagiging malisyoso ka na eh. Kasi pag nag-iipon ka o nagtatabi ka ng sangkatutak na pera, para saan yon? Magtatanong ka talaga. Kung impeachment ba yon, yung barm election ba yon, o yung barangay election, parang politika ang pinag-iipunan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala sa ibang balita, iikot din ang mundo. Iyan po ang naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte kaugnay ng inaasahan niyang walang humpay na pag-atake ng mga kritiko laban sa pamilyang Duterte ngayong taon. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Handa ang pamilya Duterte sa anumang atake ng kanilang mga kritiko. Ito ang iginiit ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte habang nasa The Hague, Netherlands, kasabay ng pahayag na pansamantala lamang aniya ang mga pangyayaring kinakaharap nila ngayon. Kung na sila'y atak buhaton sa mua, di andam lang, tangkidigira ilaha, mua pader, nanggot. Mupalira man yung kalibutan karong pilakadlaw. Ayon kay Congressman Pulong, napag-usapan na rin nilang magkakapatid ang mga paghahandang dapat gawin kabilang ang pagkuha ng mga abogado. Maghinom raman yung mga Duterte skilid. Ay lahilabtik matamakan nga yung sobrang mamaak mga iro. Lain po ba yung maak? Tinalakay rin ng mambabatas ang nakaambang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na ginagamit lang ng mga nais manatili sa posisyon para makapagnakaw. Sa makasugod na kagkawat, di naging namundang. Unang, di po sila gusto matanggal niya. Ang problema, di gusto mo agi yung saktong proseso. Demokrasya man katong istoryahan. Di kahulat og election, di ba? Istoryahan ang impeachment, pabalik-balik na lang, recycle, bisag istorya na ang mga ahensya nga walay nahitabo ngayon na. Giit pa ni Congressman Pulong, mas dapat aniyang tutukan ang malinaw na isyu ng katiwalian sa gobyerno sa halip na paulit-ulit na impeachment laban sa Vice Presidente. Ay, klaro
sa tutubangan, trilyon ang gikawat. Karon gidungagan og trilyon nga kawatonon. So kamo mga Pilipino inyuhan na ng pagbuot, no? Ug okay ra sa inyo kawatan mo. Nahibalo pa lang ko, niapil na lang ko. Di ba? Pilipino ra gyud makatubag ana. Ug ganahan mo karmi mo kawatan, wa may problema sa mo. Dagdag pa ng kongresista, asahan daw ng publiko na lalo pang hihirap ang buhay ng mga Pilipino kung magpapatuloy ang anay walang habas na pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Expect ninyo mas mapait ang inyong kinabuhi. Kabalo naman mo mga ano. Di man gyud na malikayan ng greed. Kawat. Di yun malikayan. Bisag unsaon yung tanaw, wa pagani ninyo na gihalongkat ng Accounts Committee sa Congress ug sa Senate. Halongkat ta ninyo na makita ninyo diha tanan. Kung asang isa pa ka corruption. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Samantala, dito tayo sa ibang balita, umabot na po sa higit 2 milyong Pilipino ang nananatiling walang trabaho noong November 2025, mas mataas kung ihahambing noong kaparehong buwan ng taong 2024. Narito ang balita ni Sheena Torno. Iniulat ngayon ng Philippine Statistics Authority o PSA na nasa 95.6% o 49.26 million ang naitalang bilang ng mga Pilipino na may trabaho noong November 2025. Mas mataas yan kung ikukumpara sa 48.62 milyong Pilipino noong October 2025. Ngunit mababa naman yan sa naitalang 49.54 million noong November 2024. Ngunit bahagyang bumabang underemployment rate sa 10.4% o katumbas ng 5.11 milyong Pilipino na may trabaho. Ngunit naghahanap pa ng karagdagang oras ng trabaho o pagkakakitaan. Sa kabila nito, kapansin-pansin pa rin na tila mataas ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong November 2025. Sa datos ng PSA, umaabot pa rin ito sa 4.4% katumbas ng 2.25 milyong Pilipino. Pero mas mataas yan kung ikukumpara sa 3.2% o 1.66 million noong November 2024. Aminado ang ahensya na may mga industriya noong nakarang taon ang bumaba ang bilang ng employment rate dahil sa iba't ibang kadahilanan. Kabilang sa mga apektado ay ang mga sumusunod: accommodation and food service activities, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, other services at manufacturing. Bumaba rin ang bilang ng employment sa skilled agricultural, forestry, fishery workers, public administration, defense, compulsory, and security. Gayon din sa service and sales workers, plant and machine operators, and assemblers at armed forces occupations. If you recall, may dalawang major typhoons tayo na nakapekto talaga sa ating bansa, no? Yung Tino, very wide yung coverage, saka yung U1, no? Very wide din yung coverage niya. So partly kasi doon tayo nagkaroon ng impact sa accommodation and food service activities, saka yung retail trade. So ang reading namin is that because of this typhoon, nagkaroon ng slowdown in economic activities related to tourism, dun sa accommodation services, at of course yung sa retail trade. Samantala, wala rin nakikitang pagbaba sa employment rate ang PSA, partikular sa construction industry, sa kabila ng isyu ng maanomalyang flood control projects. Sa katunayan, tumaas na mahigit sa 200,000 ang employment na nasabing sektor kasabay ng investigasyon. Ngunit para sa Employers Confederation of the Philippines, hindi pa rin maikakaila na milyong-milyong Pilipino pa rin ang walang trabaho. Sinabi ni ECO President Sergio Luis Ortiz Jr., malaking epekto sa bansa ang problema sa katiwalian. The reason is, especially on certain areas, because of the two things, yung tariff issue plus the corruption issue, the investment went down, compared to last year. Although it's still going up in Italy when export, compared to last year talaga it will suffer because of the corruption issue. Halos nawala yung mga investors. Marami anyang kumpanyang hindi na kumukuha o nagdadagdag ng tao dahil sa walang namumuhunan sa kanilang negosyo. Many of them, instead of hiring, hindi na nag-replace yung mga nawawala.
at marami yung mag-expand na hindi tinuloy expansion. Marami rin yung investors, both local and foreign, going to our neighbors. No? That is why in the region, tayo yung kulelat ngayon. Umaasang ECOP na matutuldukan ang problema sa katiwalian upang hindi maapektuhan ang trabaho at negosyo sa Pilipinas. Git niya, bakit wala pa ring big fish ang napaparusahan na sangkot sa katiwalian sa gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, ikinukonsidera po ng maraming mga Pilipino ang 2025 bilang isang taon ng paghihirap. Naku po. Para sa kanilang mga pamilya at sa bansa, ito po ay batay sa survey ng market research firm na Tangere. 67% ng mga respondents ang naglalarawan sa 2025 bilang isang masamang taon. Itinuturong dahil ng patuloy na katiwalian sa gobyerno at ang sunod-sunod na epekto ng mga kalamidad bilang pangunahing sanhi ng pagkadismaya ng publiko. Sa kabila nito, 78% ng mga Pilipino nagsasabing inaasahan nilang mas magiging magandang 2026 para sa kanilang pamilya. Ito rin yung sinabi nila noong 2024 na magiging maganda yung 2025. Tapos, after ng isang taon ay nagsasabing worst year. Likas na po kasi sa mga Pilipino yung pagiging positive, kumbaga, 'di ba? Sa kabila ng mga unos at mga pagsubok. Yung survey po ay ginawa noong December 30 hanggang January 2 sa 1,800 na mga respondents. Dito tayo sa main topic po natin, mga kapartner. Alam nyo ba? Abay, umabot na po, mga kapartner, sa 17.65 trillion pesos yung kabuang utang natin, mga kababayan, noong 2025 November. 17.65 trillion pesos. Napakalaki po nito, mga kapartner, ha? At alam nyo ba kung magkano yung itinaas mula October hanggang November lamang last year? Okay, ang itinaas po ay nasa 85.84 billion pesos ang itinaas. Mula po ito October 2025 hanggang November. Ang may pinakamalaki pong utang natin ay sa domestic, kung saan umaabot po sa 12.12 trillion pesos. Mas mataas ito ng 71.73 billion pesos compared noong October 2025. External naman, ang utang natin, 5.53 trillion pesos. So all in all, ang utang natin, November, hindi pa kasama doon sa December, mga kapartner, is 17.65 trillion pesos. Mga kapartner, magkano ba yung natin, budget natin? 6.7 trillion mahigit, no? Ang laki-laki po ng ating utang. And pumapalag po dahil may mga unprogrammed funds na naman, unprogrammed projects appropriation na naman po na nasa 2026 budget. Okay? Na sinasabi ng ilang mga maestrado na unconstitutional. At alam nyo po, ito pong unprogrammed projects na ito or mga appropriation, ito po ay kumbaga ang concept nito, mapopondohan lamang kung may excess, kung may extra, kumbaga. Paano po tayo magkaka-extra kung lagi po tayong deficit? Mas mataas po yung ginagastos natin kumpara sa kinikita natin. Tumataas na nga yung ating utang eh. 'Di ba? Yung mga key projects, yung mga malalaking proyekto na maaring magdala ng maraming employment, katulad po ng isinusulong ng mga Mindanao Solons, galit na yung mga taga Mindanao kasi nandyan na yung meron ng mga unang phase ata, no? Para po sa pagtatayo ng Mindanao Railway, wala pong pondo. Yung para sa subway, binawasan po yung pondo.
yung mga malalaking proyekto na foreign assisted, kailangan kasi ng counterpart po yan talaga pinag-aralan ng husto. Hindi yan kagaya ng mga flood control project na biglang litaw na lamang po mga kapartner. Yan, meron ng ginastos ang gobyerno natin sa pagpaplano pa lang hanggang sa pag-i-implement, pero hindi maipagpatuloy. Buong pagmamalaki ni Marcos Jr., yung Bukana Bridge na hindi naman ginastosan ng pera ng taong bayan dahil galing yun, grant yun mula sa China, sinaklaw pa niya sa kanyang legacy project. Kung gusto mo na magkaroon ng legacy project, pwede mo sigurong maklaim yung mga naumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi pa natatapos ngayon, na napakakailangan po natin, like kagaya sa subway, na timing din na nasa loob po ng iyong termino. Yan siguro, mas matatanggap pa ng mga tao, kahit mga supporter siguro ng mga Duterte, na pwede mong angkinin bahagi na yung legacy project. Pero ang nangyari, yung wala kang binuhos na pondo na Bukana Bridge, gusto mong i-claim na legacy project, ito na meron pang nakatenga, ongoing na nga hindi mo pinondohan, ano yung legacy project? Yung libre? Gusto mong gawin nyo yung wala kang trinabaho? 'Di ba? Malaki pong tulong yan mga kapartner. Marami pong mga makakabenepisyo po ng mga foreign assistance. Anong sinasabi ng mga analyst dito? Kaya siguro binawasan yan. Yung klaseng mga proyekto kasi na yan, mga foreign assisted projects, ano yan hindi mo basta-basta makukurap yung mga counterpart mo yan sa mga foreigner, mga banyaga. Hindi yan kagaya sa flood control na bigla na lang, yung iba pa nga wala May mga kumakalat ngayon ng mga pictures doon sa Ilocos Norte. Tapos na raw, September 2025, tapos na, pero sira na. Either sira or wala talagang proyekto. Hindi po ba? Bakit yung mga malalaking proyekto, hindi po pinaglaanan ng pondo? 'Di ba? Tapos yung wala kang nilaan ng pondo, kiniklaim mo pa. Wala ka namang ginawa doon. Sabi nga ni Congressman Sid Ungab, sa mga nakalipas na pagpapatupad ng budget natin, mas nauuna pa ang unprogrammed program project kaysa doon sa mga programa, nakaprograma na ng mga project. Bakit ganun po mga kapartner? Hindi nakakapagtaka na yung mga net trust, net approval rating, negative! Negative yung grado na ibinibigay.